Ibinunyag ni House Deputy Speaker Janet Garin na muntik ng masuntok ni late Representative Richard Gomez si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste sa loob ng plenaryo. Kasunod ito ng privilege speech ni Leviste noong Martes ng gabi laban kay Executive Secretary Ralph Recto na kalaunan ay na-strike off the record. Ayon kay Garin, nagalit si Congressman Gomez at inaawat lamang sa tuwing lumalapit si Leviste kaya lumalayo ito. Nag-ugataan niya ang pagkapikon ni Gomez nang biruin ito ni Leviste na malakas din ang vote buying sa kanilang lugar sa Leyte. Bago ito, matapos pagsabihan ni House Senior Deputy Minority Leader Leila de Lima ang neophyte lawmaker hinggil sa aligasyon, sinulsulan umano ito ng ibang kongresista na pangalanan ang mga sangkot sa vote buying. Nang muling lumapit si Leviste kay Gomez, nagbitaw daw ito ng salitang joke only at tumatawa, kaya lalong nagalit ang kinatawan ng Leyte. Idinagdag ni Garin na hiningi na ang tulong ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap para mamagitan sa dalawa dahil mainit na ang ulo ni Gomez. Kasabay nagpagbibigay nila ng payo kay Leviste na mag-ingat sa mga biro at dapat may laman ang mga ipinahahayag. Ang talumpati ni Leviste hinggil sa vote buying ay tinawag na unparliamentary at nakakainsulto ng ilang mga leader sa Kamara lalo't walang ipinresentang ebidensya. Giit ni Deputy Speaker Paulo Ortega V, ibinibigay ang pribilehiyo sa mga miyembro upang mailahad ang katotohanan ng may tapang at hindi para gamitin ang Kongreso para sa chismis o walang basehang akusasyon. Noong una ay politika lamang sa Batangas ang pinupuntirya ni Leviste, subalit inulan ng batikos mula sa mga miyembro nang tahasan itong isiwalat na sangkot sa vote buying ang lahat ng kongresista at mas malaki ang gasto sa Batangas at Quezon kaysa ibang rehiyon. Paliwanag pa ni Ortega, may karapatan ang mga kongresista na ipabatid ang mga maiinit na issue sa plenaryo, ngunit dapat ay may disiplina, patas at may respeto sa mga kasamahan. Maaari umanong hindi magkasundo sa ilang usapin sa Kamara, pero hindi dapat umabot sa paninira ng reputasyon, kaya kung may akusasyon, dapat ay handa itong patunayan o kaya'y maging disente sa pagbawi nito. Binigyang diin ng opisyal na mahalagang magsilbing paalala ang insidente sa lahat ng kongresista na ang mga privilege speech ay hindi dapat ginagamit para baguhin ng personal o lokal na political disputes bilang pag-atake sa Kongreso. Para kay Deputy Speaker Jay Kong Hoon, pinahihina nito ang institusyon lalo't ang hinala ay pinalalakas lang ng mikropono. Madali umanong magbitaw ng salita na tiyak na magiging headline pero wag sanang gawing collateral damage ang Kamara para maging newsworthy ang privilege speech. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.